Maligayang pagdating sa aming bagong video. Ngayon, naganda kami NG isa pang kawili-wiling paksa para saya iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang ikomento ang iyong opinion. Maalaga sa amin ang iyong opinion. Kaya, huwag neng magaksadya pa NG oras at simulan na natin ang video. Maaaring hindi mo ito pag-usapan sa tanggalian. Kasamahang magake, personally. At baka minsan, lang ito binmin, NG yung Dr. pero hindi nagtagal sa paksa. Pero pesyeloy, itong nangyayari, ang tahimik na pagkagambla, nagigising ka minsan pagkatapos. Amuli baka, mas madalas. Hindi dahil, sa stress o ingay, o anumang dramatiko, kundi day sa pamilyar, na pakiramdam sa iyong pantok na nagsasaving oras na para bumanggong o pekaraan ng ilang panahon. Nagsisimula kang gumawa ng maliliit na pagbabago. Walang tubig. Pagkatapos, palaging tinutukoy kong nasaan ang banyo kapag nasa labas ka. Baka kahit tumawa ng kaunti lang para lang sigurado. Ngayon, walang gaanong nagsasalita tungkol dito. O naintindihan ko ito ay isyang personal na bagay. Pero ang katotohanan, hindi ka nag-iisa. Malayo pasrit ang iyong nararanasan. Ang imege, agarang pagpunta sa banjo, ang IMG, giving walang tulog. Ang pakaalinlangan bago bumahing. Milyon-milyong kababaihan ang nakakaranas din nito. Mega kababaihan na nagtrabaho ng husto, nagpalaki ang pamilya, nagbigay. NG napakarami sa kanilang sarili saluf, NG mariming taon, at sa isang punto. Ang kanilang mehea katawan ay nagsimulang guminji, NG counting dagdag na panggangalaga. Bilang kapalit. Pero narito ang magandang balita. Ang kwentong ito ay hindi kailangang magtapos sa pagsukumay, magagawa. Sa katunayan, may mga simple at banajad na agbang na makakatulong sa iyong sanajin, muliang iyong pantog, makatulok ng mas maayos at mabagwi ang guri, NG, kahinawahang at kumpiyansa na nararapat sa bawat babay, kayot kung pamilyarang anumang bahin ito. Ang bidyong ito ay para siyo, hindi para iyusin ka, dahil hindi ka nasira, kundi para tulungan kang maramdaman muli ang iyong tunay na sarili. Gawin natin ito hakbang-hakbang. Isa, bakit mahalaga? Ito, baka nagsimula kang mapansin ito, unti-unti nag-ejayising minsan sa gabi, para pumunta sa banjo, pagkatapos, ay 2 beses, baka 3 beses, nawanju na. Parang hindi, naman malakin, pero sa paglipas NG, panahon, engem ga, gabing, iyon. Na walang tulog ay nagsisimulang magpabigat sa iyo. Bumanggang sa umaga, hindi ganap na nakapahinga. Medyo mas malabo ang pakiramdam mo, medyo mas mabagal. Ang pasensyang dati mong tegle, unti-unting naubos ang generya para sa umagang paglalakad. Kape kasama ang magkakaibigan. O kahit iyong karaniwan gawin ay nagsisimulang kumupas. At ang pinakamasama, baka nagsimula ka neng tanggapin ito. Sinasabi mo sa sarili mo na vahilan ito, NG. Pagtanda ay normalito na wala nang magagawa. Pero narito ang bagay. Dahil lamang pangkaraniwang isang bagay ay hindi nangangahulugang normalito o tiyak na hindi nangangahulugang kailangan mong tiisin ito. Ang iyong katawan ay duman sa maraming bagay. Sa paglipas NG tahon. Baka ikaw ay nanganak. Baka dumaan ka na sa menopause. Baka mas maraming oras ang ginyago masa pagalaga sa iba kaysa sa sarili mo. Layit NG ayon ay nagiwan. NG hindi lamang emosyonal kundi pisikal o para saya. Maraming kababaihan ang pantog ay najijin. Isa sa NG timik na biktima. NG isang buhay na maayos na nabuhay, pero hindi ilonghang katapusan NG kwento. Dahil may kapangyarihan sa pag-unawa kung bakit ito nangyayari. Kapag nanawan mo'y ang dahilan, nagsisimula kang makita ang daan pasulong. At ang dang ilong ay hindi puno NG kailang o pagkapaya o pagsuko. Ito ay tinayo sa kalaman malilit na pagbabago at ang tahimik na kumpiyansa na meron ka pa ring kontrol. Kais mahalaga ito dahil mahalaga ang tulog, mahalaga ang kumpiyansa, mahalaga ang iyong kaginhawaan, at baka lang, sapat na hang panahong ginugol
mo sa paggalos para sa iba. Ngayon, ang pag-aayos ay para siyo, hindi para maging perpekto, kundi para maging mas mahayos ang pakiramdam, para makatulok ng mas mahimbing, para makapasok sa hisyang silid ng hindi nintayang pinakamalapit na banyo, para tumawa, bumahing, o titimabuhay ng walang pagkaalinlangan. Maring mukan, malit na bagay, ang control sa pantog, pero ang ibinobalik na ito ayon ay hindi malit na bagay at nararapat ito sa iyo ang dalawa, pagunawa, sa iyong pantog. Maglahan tayo ni Grim sandali upang maunawahan kung ano ang talagang nangyayari, hindi lang sa ibabo, kundi sa loob, iyong katawan. Ang iyong pantof ay siyang malit, pero makapangyariang organo. Ito ay hugis tulad isang malambot na lobo o tete upang magunat. O tete maglaman enge humigit, kumulang dos, tasa enge, likido nange, komportable. Kapag ito ay kalahating puno, dahan-dahan itong tinutukoy ang iyong utak na sabihing, malapit na kami. Kapag ito ay 3 kapit na puno, sasabihin nito, okay, magandang oras na para maganap, eneheban. Ganyan ang dapat na paggana. Nito ang pero sa paglipas enehe panahon, at lalo na pagkatapos en jimehe atahon, enehe pagihay para lang sigurado. Maring nasanay mo hang iyong pantog na magpadala enehe, signal na iyong nang masyadong mahaga. Alam mo ang gawin. Alis kay enehe, bai kaya pupunta ka, saya banyo para lang sigurado. Magpapalawas ka enehe pelikula para lang sigurado. Bumahing ka koote pinipigilan para lang sigurado. Sa paglipas enehe panahon natututo ang iyong pantok na tumugon kahit na isang katlo lang itong puno, at sa halip na maging kalmado at mahasyahang bahagi enehe iyong katagwan. Nagsisimula itong kumilos tulad enehe siyang nervyosong kapitbahay na kumatok sa iyong pinto ng masyadong madalas. O tete habang mas madalas kang pumunta, mas madali itong na-trigger. Kahit ang pagdinig, enehe, umaagos na tubig, o paglalaga, enehe, susi sa pinto sa baa, ay biglang nagpapadama, enehe, agarang panggangailangan. Ilan ay hindi tanda enehe kainahan. Ilon ay tanda enehe isang ugali. Isang pattern na maaring dahan-dahong mabago, makatutulong din na maunawan na may ibate, ibang uri anake, yemgaisyo sa pantog o timiramin, kababayanang nakakaranas enehe, ihit sa isa. Ang pinakakaraniwan ay ang urge, incontinence. Yun ang kapag nararamdaman mong kailangan mong pumunta ngayon, din madalas na may konting babal, maring mangyari ito sa haraw o mas nakakabigo sa gabi. Pagkatapos may stress incontinence. Ilonhang kapag may counting tumutulo. Kapag tumawa ka, bumain, nagwat, enehe siyang bagay, o kahit na mabilis na naglalakad. Karaniwan itong tanda na engenga, kalamnang sa pelvic floor, ang gamegaya sumusuporta sa iyong pantog, ay umina sa paglipas enge panahang, at panghuli, may overflow incontinence. Ito, mas medical. Ito ay kapag hindi ganap, nanaubos, ang iyong pantog at nagsisimulang tumulo, nang hindi mo napapansin. Kung yun ang nararanasan mo, magandang idea ay makapag-usap. Sa Dr. Pero narito ang puno enehe pag-asa. Para sa karamihan, enehe MAJ, kababayan na nakakaranas. Enehe worke o stress incontinence, may MG as simple, at hindi invasive, enaparan upang mapabutihan. MG, walang operasyon, walang gamot, kundi kamalayan, pagsasanay, o tete, kabaitan saya, iyong katawan. Dahil kapag naunawaan, mohu, kung paano gumagana ang iyong pantok, maari kang magsimulang makipagtulungan dito. At ilo na isang makapangyariang pagbabago mula sa pagkabigo tungo sa kooperasyon. Tatlo, ang tatlong akbang na pag-reset enehe pantok. Na yung mas naunawaan, moyo kung paano gumagana ang iyong pantok o tete, kung bakit ito makaring negufarik. Oras na para pag-usapin kung ano ang aktual mong magagawa tungkol dito. Ang idea na kailangan mo lang itong tiisin ay hindi ganap na totoo. Sa katunayan, ang iyong pantog ay mas madaling umangkop kaysa sa inisip mo. Hindi ito isang matiba ina sistema. Ito ay
isang sanajin na sistema. OTT saya, counting konsistensya, OTT maraming pasensya, maari mong turuan itong kumilos sa isang mas balansado at predictable na paraan. Hindi ito mabilis na solusyon, hindi ito mahiwagang sagot. Paro simple, magagawa, OTT lubos na sulit. Dailang layuning ay hindi langeng pagbawas, inehit pagpanta, sa bando. Ito ay para makatulok ng mas maayos, mas kumpiyansa, at gumalo isay arororo na may mas counting tension o higit na kapayapaan ang proseson. Ito ay tinatawag na pagsasanay, inehe, pantok at bino. Ito sa tatlong pangnahing hekbang na tinisa-isa nagbang-isa, subabayan ng nangyalari bago magbago, inehe anuman. Ang unang hakbang ay obserbahan. Kailangan mong maunawan ang iyong kasalukuyang gawin, EBAG sabin, gumigol NH2 o 3, araw sa pagsusulat, lang NG, gabagay, magtego NH maliit, na notebook, o gumamit, NH notes up, sa tuwing pupunta ka sa banyo isulat ang oras. Gaano kalakas ang pangangailangan banayad, katamtaman, o orjantagano, katagal ka umihi bilangin ang segundo saya isip, o tete, kung naramdaman mang lubos, na walang laman ang pantok, pagkatapos, ang simpleng gawin na ito ay, maharin magpasurpresa, sa iyo. Maaring mapansin mo na pumupunta ka kada oras, kahit kada 45 minuto, kahit hindi pa puno, ang iyong pantok. Mahari mo ring mapansin na mariming pagpunta, ay dahil sa ugali hindi saya pangangailangan, tulad, NG, bago masilog, o bago umalis NHBI, para lang sigurado. Huwag hatulan ang surili. Hindi ito tungkol sa sisi. Ito ay tungkol sa banayad na pag-alam. Essay nangyayari. At ito ang pundasyon anghelat. Anghe susunod hakbang dalawa. Dahan-dahang ipagpaliban ang pangangailangan. Kapag nonoan mo na ang ayong kasulukuyang pattern. Ang susunod na hakbang ay bagwin. Ito ng dandang halimbawa kung karaniwang nararamdaman MOU ang pangangailangan kada oras sa susunod na maramdaman mo ito tingnan ang oras kung 45 minuto o isang oras pa lang mula sa huling pagpunta mo. Magante, tanangan ang sarili. Kaya ko bang maghintay ang 10 minuto pa habang nagahinte, maghahanap ng parahan para aliwin ang isip at pakikalmahan ang katawan. Huminga, malalim ang magbasa ng isang paina mula sa libro, maglinis ang county tulad ng pagtiklop ng lumabas sandali para makalanghap ng sariwang hongin. Kung mawala ang pangangailangan, maganda iyon kung bumalik ito ng mas malakas pagkatapos. NH 10 minuto, sige langgat pumunta, walang kayan, walang tinutulungan mo lang ang iyong pantok na dahan-dahong maalala ang koya nito. Sa paglipas NH panahan, ang Leonath, ang oras mula 1 oras hanggang 90 minuto, pagkatapos 2 oras. Utitiba ka hanggang 3 o 4 na oras. Bawat isa ay umunlad sa sariling bilis. Ang pinakamaalaga ay ang pagiging perpereho at pagmamahal sa sarili. Hindi ito tungkol sa pagpihil hanggang masakit. Ito ay tungkol sa pagtugon ng may kamalayan saya halip na reflex. Hakbang 3, gawing mahalaga ang bawat pagpunta ay isang bagay na hindi napapansin. NG maraming pabayayang peron. NG pagehi ay kasingalaga. Kadalas nito, kapag sanay na sanay sa pagtuloy-tuloy, baka hindi mo biyangang iyong pantog NH sapat na oras para lubusang maubos o tete kapag hindi lubusang naubos. Mas mabilis itong mapupuno muli, kaya naman mabilis bumalik ang pangangailangan. Narito kung paano gawing mas kumpleto at nakakapayapabuti ang bawat pagpunta sa banyo. Umupo ng komportable. Parehong pasaya sahig, uminga ng malalim, NH ilang beses, para i-relaxing, tiyan at pelvicancy, huwag magpilot, o ayang gagawin, NH katagwan, ang kailangan nito. Bilangin, nenegram dahan-dahan, hanggang, 10 habung, amihihi. Kung matapos bago ang 10, okay lang, pero maring hindi, patalaga puno ang pantag mo. Pagkatapos, megente, human eye, NG County. Bilangin hanggang 20. Magtagal NG County. Pagkatapos, subukang umihi ulit. Kadalasan, may lalabas, pangkonti, o tete. Maganda iyon.
tinuturuan mo yung pantok na kapag oras na, kaya nitong maubos ng maayos. Nakakatsalong ito na mabakwasan ang dalas NG signal na ipinapadala nito sa haraw at gabi. Ang simpleng gawi na ito, ang kipagbibigay NG counting, oras at kalmado ay makakagawa. NG malocking, pagbabago ilang banayat na payo. Habang ginagawa ang tatlong hakbang na ito, may ilang dakdak na gawin na makakatulong. Iwasang uminom NG sobra sa gabi. Subukang uminom ng huling baso NG, tubigo sa ilang oras bago matulog. Limitahan ang caffeine o alcohol dahil nakakairita. Ito sa pantogat, nakpapatas, NG panggangailangan. Macron ang gamalayan saya postura. Umupo ng tuwid saya, inidoro wak jumuko, umakros, NG, binti, ipagdiwangang, malilit, na tagumpay. Kang nak mo ang gabi na may shank. Pagpunta pa lang sa banjo, progreso ayon, o teang, pinakamaalaga, bigyang, ang sarili NG grasya. May meha, arao na mas, magahangang, pakiramdam, kaysa sa iba. May gagabing magigising ka pa rin ng 2 beses. Okay lang ngayon? Hindi ka, nagaanggat, NG perfection, gumagawa ka ng bagong relasyon. SAI ang katawan, na puno, NG posensya, kabatan, at tuwala hindi takat, lakas mula sa luphang, kapangyarihan, NG, pelvic floor bank, patuloy mong sinasene, ang iyong pantok, may isa pang, mahalagang, bahagi NG, palaisipang, NG, iyong pelvic floor, kahit na hindi mo ito narinig noon, tahimik itong gumagana para sa iyo sa buong buhay mo, ang pelvic floor. Ay isang grupo, NG mekea kalamnan, na ujisduyan, na matatag, puwan sa base NG, iyong pelvis, sinusuportahan nito ang iyong pantok, matris, o tatibituk, tumutulong, ito upang, mapanatili, ang iyong, pagkontrol sa, mapanatili ang tamang, postura at margin sa kalusugan, NG sexual. Ito ay, isang makapangyariang, maliit na sistema at, tulad NG, anyumang, kalamnan, mahari itong manggina. Sa paglipas, NG, ang panganganak, mehea, pagbabago sa hormonal, sa panahon, NG, menopause, mehea operasyon, o simpleng MAJ taon, NG, pangarara, nabuhay, ay maring majing, sonhi, NG, pagkawala, NG lakas, o koordinasyon, NG, kalamnang, ito, o ti kapag nangyari ito, maharin mapansin, mohang mahea pagtagas. Kapag tumawa ka bumaing, unagwat NG, isyang bagay, ito ay tinutukoy bilang stress incontinence, at ang gugat nito ay madalas na narito. Mismo, ang magandang balita, ang MG, ito ay maaring palakasin ng marahan, epektibo, o tete, kahit sa iyong edadan hagbang, isang anapinang, tamang, kalamnang bago mo palakasin, ang iyong pelvic floor. Kailangan mang malaman kung nasaan ito o tete, kung ano ang pakiramdam kapag ito ay aktibo. Isang parahan upang mahanap ito ay hang, isipin na sinusubukan, mong pihilan, ang sarili mula sa pagpapakawala, NG sa isang tahimik na silid. Ang bahagyang paganggat o tete, pagpiga na, nararamdaman mo, sa loob yon ang iyong pelvic floor na gumagana. O kadya, isiping na pinipihilan mo ang pagagos, NG, ihi sa kalahitnaan, and gunit, para linawin, hiwag talaga itong gagawin, habang nasa banjo. Ito ay siyang mental na ehersisyo lamang. Ang mga kalamnang ito ay wala sa iyong mekeita. Tijan o piwet. Kung nararamdaman mong gumagana, ang mga bajing ilon, subukang, relaksahin, ang mga ito. Ang leonan ay isang maliit na panlob na pagunggat, kindi, isang buong katawan, pagpiga, hakbang 2, ang marahang, rutinenge, pagpapalakas ngayon, nataki, puan mo, na ang mahea kalamnan, oras, na upang dahan-dahong, gisingin ang mehe ito. Ang gimega ito, ay tinutukoy, bilang gimega, ersisyo, NG kegel, o tekahit, na narinig mo, na inge, terminong ito, hindi ito palaging ginagawa ng tama. Narito ang isang simple lightas na paraan upang magsimulang umupo, o umiga sa isang comfortable o titahimik na lugar, uminga, nangi, malaling. Habang humihinga ka palabas, dahan-dahang kontrahin ang iyong pelvic floor, isipin na inaangat ito pataas o tetipapasok. Huwakon ang pagpiga.
Nangemege, 5 segundo. Hindi na kailangan, NG, mas matagal, dahan-dahang bitawan. Hayang relaksahin ang lahat. Magpahinga ang 9 segundo bago ulitin. Magsimula. Saya 5 pakuulit, 1 beses o 2 beses sa isang araw, anilong lang. Hindi kailangang sobrahan ito. Sa paglipas ng panahon, maaari kang magtrabaho hanggang 10 o 15 na. Pagyulichi na humahawak ng bahagyang mas matagal kung ito ay nararamdamang tama hakbang. 3, huwag lamang palakasin, mag-relax din. Isang bagay na nakakagulat sa maraming kababayan na minsan, ang pelvic floor ay hindi lamang may na ito ay masyadong nakapiga. At kapag ito ay palaging nakakontra, ang tensyon na ilong ay makaring yumentong sa makapagtagas, discomfort o maging sa sakit. Kaya namang ang pagre-relax ay kasinggalaga, NG, pagpapalakas upang relaksahin ang iyong pelvic floor. Subukan ang mekha mararang position tulad ng child's pose, lumahad, yupo hang iyong balakang patungo sa iyong mega sa conga unit, engayong braso pasulong o tete huminga saya, iyong ibabang tiyan o kaya. Subukan ang malalim na squat, ang umawak sa isang matiba, inaibabaw. Dahan-dahang max squat, OTT, hayang relaksahin ang iyong pelvic area. Hindi mo kailangang maganat ng husto, lamang bitawan o tete, relaksahin. Ang isang nakarelax na pelvic floor ay mas ganap na naubos at nagpapadala. NG mas counting panic signals sa utak kanakbang apatan. Suporta sa pamamagitan ng pagalumahari. Moring suportan ang iyong pelvic floor sa pamamagitan NG pagpapalakas. NG mehia kalamnan sa palihit nito ang iyong balakang, core, o te, mehehita. Ang mega simpleng hersisyo tulad, NG mega sumusunod, ay maharing gumawa, NG malaking pagbabago, ang bridge pose, umiga sa, ayong like it. Balak dad ANMJ 2 hard, at nakadikat ANMJ APA. Dahan-dahang, yangat ang iyong balakang, hawakan ang ilang segundo. Pagkatapos ay ibaba while sit sumandil. Esa dingding, dumausdos, pababa na parang nakaupo sa upuan. Hawakan. Pagkatapos ay dahan-dahang tumayo, single leg balance, humawak saya isang upuan o tete. Bagyang yanggat, ang isang paamula sa say. Mas mahirap ito kaysa saya hitsura at mahusay para sa pagbo NG katatagan. An hindi mo kailangang magpunta sa gym o magsimula NG siyang buong fitness routine. Kahit hilang minuto bawat araw ay makakatulong na muling i-konekta kasi yung katawan. Ang pelvic floor ay ayang maring ito ay napawadyahan, naunat o nanggina sa paglipas NG panahon pero narumpa ring ito. OTT ito saya iyo pa rin upang alagaan sa bawat paginga, bawat malet na pagangat at bawat mirahang paganat. Hindi mo lamang binubuo ang lakas. Binubuo mo rin ang tiwala-tiwala saya iyong katawan. Tiwala saya iyong kakayahang pakbutihin, tiwala sa isang mas tahimik, mas kumpiyansang bukas. 5. Mapayapang gabi mayos na araw ang iyong bagong gawain sa oras NG pagtulog. Narito ang ilang banayad na tip-hopang matulungan kang bumuo ang ritmo sa gabi na sumusuporta sa iyong pantog at sa iyong kapayapang, NG, eyesight, tibunan, dahan-dahan saya, paganam, NG tubig SA gabi. Hindi ito tungkol sa poginam na nagamas county, kundi saya, pakinom ng mas mainat. Subukang kuninghang karamian, NG yung likido bago magtanggali. SA, ganitong paran, makakaroon, NG, oras ang iyong pantog upang maproseso ang lad bago matulogan sa gabi. Ang iyong huling inumin kong tubmen, tesaga, o gatas ay 2 hanggang 3 oras bago matulog humigop, huwag lagukin. Kung kailangan mo NG, inimamalapit sa oras NG, pagtulo, panatalihin, itong malit at sa temperatura NG kuwarto. Hindi mo inintay ang iyong katawan. Binovigia mo lamang ito, NG pagkakataon na magpenga. Tip 2, mayjing malam sa NG nagpapalaglig sa ang caffeine, alak, at ilang masim o mahanggang napakain ay maharing makairita sa pantog, lalo na sa huli. NG ara, kayat, NG bagay tulad,
Enacus citrus, carbonated na, inhuman. Hindi mo kailangang talikuran ng lahateng iyong minamahal. Pansinin lamang, marahil ang iyong katawan ay mas kayang awakan ang green tea kaysa sa cape. Marahil okay ang red wine. Saya hapunan ng gunit, hindi salas 9. Eneke gabi. Ang layunin dito ay hindi pagijipit, kundi pakikipaugnayan. Kamu OTT, ang iyong pantok na natututo na magtulungan. Tip 3, lumika NG, gagawin sa pagtatapos NG, araw. Tumutugon ang katawan sa ritmo kong mas perperadyo mong sinasabi. Tapos enaing araw, mas alam nenge yung nervous system kung paano magpahinga. Simulan ito isang oras bago matulog. Subukan ang ilan sa engahito. Bawasan ang liwanag OTT, patayin ang MGA screen. Gumawa NG, maikling ehersisyo sa paghinga, 4 na bilang papasok, 4 na bilang palabas. Maginatang banayat, balakang, ibabang likot, maglaygan kandila o magpatakto ang malambot na musika. Magbasang isang bagay na magaan o pamilyar. Walang mga thriller. Sa oras NG pagtulog. Hindi kailangang maging magarbo. Kailangan lang na ito ay sa iyo. Isang senyales sa iyong katawan. Nalaitas na bitawan. Tip, apatan niyoyos. Ang iyong espasyo sa pagtulog. Nang may ang mapayapang kapaligiran ay nagpapadali sa lahat. Panatilihing malinaw ang daan papunta sa banyo. Gumamit, NG-MGA na lights. Alip na overhead lights. Kung kailangan mo ang gumangon, magsuot NG maluwag. Komportableng damit pantulog. Pumili NG ka man na nararamdamang maaliwalas at makakahinga. At higit, SA layet, gawing walang screening yung ang gimagay telepono o tablet ay hindi nakakatulong sa pagtulog. Ginugulo nila ito kahit na tinitingnan mo lang ang panahon. Tip 5. Magzanayan na hibijaya. Kaysa sa pahigin perpekto ang may, imihagawin susendan, monang perpekto ang iyong gawin. Sa ibang gabi, hindi mo magagawa, ganun ang bahe. Ang gunit, ang bawat malit na desisyon, bawat baso NG, tubig, na naayos ng tama, bawat paginat, bawat ininga na ginagawa, mo bago matulog, ay isang mensay sa iyong katawan. Mahari kang magpahinga, inalagan ka hindi. Kahindi kang kasaya gabi, huwag magpanik, huwag hatulan ang iyong surili. Haminga lamang, gumalaw ng dahan-dahan, at magtiwala na ang iyong megapagsisikap ay gumagana pa rin ng pag-retrain sa iyong pantog ay hindi tungkol sa mahirap na MH patakaran ay ito tungkol sa pagbuo. NG, tiwala sa iyong katawan, sa iyong pahinga, sa ritmo NG, iyong buwa, at nagsisimula ito hindi sa kontrol kundi sa kabutihan. Hindi ka lamang natututo na matulog ng mas maayos, kinukuha mo ang kaginhawaan, katahimikan, presensya, lumilika, kang mega, gabi na hindi, umikot saya, takoto pagmamadali kundi, SA kalmado, at pag-aalaga o kapag ito ang naging ritmo mo, kahitang ilong, pantag, ay nagsisimula na makinig. Dahilang kapayapaan ay hindi basta nangyayari, ito iyay sinagawa. O te hinagawa mo ilong, isang banajad, nagabi sa isang pagkakataong habang nagtatapos ang paglalakbay natin ang sama-sama. Gusto kong maglaan ng sandali, hindi lamang upang tapusin ang inga bagay, kundi upang tunay na kilalanin ang pagsisikap na ginawa mo dahil kung napanood mo hanggang dito, nangangahulugan ito na nakmamalasakit ka. Naglahang ka NG, oras upang maunahan ang gisang bagay na malalim, na personal, o te ginawa. Mohito hindi lamang para sa impormasyon, kundi para sa iyong surili, para sa iyong kaginhawaan, para sa iyong pagtulog, para sa iyong kapadyapan NG-isip. Mahal. Ayan. At alam ko na madaling maramdaman na ang mga pagbabagong ito mga maliliat na pagtagas ang gahea pagjizing. Sa gabi ay bahagi lamang NG pagtanda na uli na para makagagawa enge pagbabago, may umaasa ako na nakikita mo ng gayon na hindi pahuli ang lahat, hindi man malapit. Ang iyong katawan ay natututo pa rin, umaangkop pa rin, nakikinig pa rin sa iyo. O te kapag nagpakita kag negra, pasensya kapag pinili mong magdahandanga, kapag binidyan mo hang iyong sarili pahinsulat na uminga, magpenga o te gumala
Nang wanayat, may nagbabago hindi overnight, kundi sa paglipas, panahon, steadily, o temakahulugan, ang natutunan mo dito ay hindi tungkol sa pagiging perfecto. Ito ay tungkol sa pahiging mas nerorun, mas nakikinig sa iyong katawan, mas handang sabihin, maalaga rin ako. Dahil mahalaga ka, kaya kunin any resonate, iwan ang hindi. Magsimil, isang ugali, isang hininga, isang mas magandang gabi, at kapag nadulas ka, nakalimutan, o naramdaman ang panghihina, bumalik ditong panuran, muli ang isang seksyon, ipaalala sa iyong sarili ang paganlat ay hindi linear, ngunit posible. Hindi ka pasanin, at hindi ka nag-iisip, kung walang nagsabi sa iyo kamakailan, hayaan akong maging ang isa, ipinagmamalaki kita. Naniniwala ako sa iyo umaasa akong ang gabing ito ay simulang maraming mapayapa, maayos na gabi na darating. Hanggang sa susunod, alagaan yung nang banayat, steadily, mabait, nararapat ito saya, iyo.